Ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking channel. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay tungkol po sa katanungan ng isa nating kahag-racer po, si Sir Mark J. Differan Julio. Ito po ang kanyang katanungan. Idol, good AM po. Patulong naman po. Due date po ng baboy inahin ko bukas. Kaso, nagkaroon siya ng buwa o kulay pula na lumabas sa puwerta. Ano po kaya gamot doon? Salamat po. So guys, magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Guys, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-disclaimer na ang ibang impormasyon sa video na ito ay advice or payo na nagmula sa mga eksperto. At ang ibang impormasyon naman ay base lang din ho sa karanasan ni Dodong Villaran. Kunting rewind lang ho sa tanong ni kabayang Mark J. Differan Julio or Differan Julio. Idol, good AM po. Patulong naman po. Due date po ng baboy inahin ko bukas. Kaso, nagkaroon siya ng buwa o kulay pula na lumabas sa puwerta. Ano po kaya gamot doon? Salamat po. Uunahin ko mga ka-farmers ang advice ng mga eksperto na kanilang hinandog para sa atin bilang hog racer, Ayon sa pagsaliksik, ang paglabas ng buwa sa baboy ay maaaring dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Unang posibleng dahilan ay ang salitang dehydration. Ang dehydrasyon o dehydration ay pwedeng magdulot ng paglabas ng buwa ng baboy. Kung kulang sa tubig ang katawan ng baboy at palagi na marami siyang nakain na dry feeds o ano paman, malaki ang tsansa na titigas ang kanyang dumi. Dahil nga kulang siya sa tubig na nasa kanyang katawan, kulang siya sa tubig mga ka-farmers. Ang resulta, kapag dumumi siya, iri siya ng iri sa matigas niyang dumi, sa ganyang pangyayari po mga ka-farmers, pwede siyang magkaroon ng buwa o prolapse kung tawagin sa English. By the way guys, pasintabi lang ho sa mga kumakain dyan Pangalawang posibleng dahilan ay mga impeksyon. Ang mga impeksyon tulad ng pneumonia ay isa rin sa mga posibleng dahilan sa pagkakaroon ng prolapse ng baboy. Dahilan sa matindi niyang pag-uubo, namumwersa ang buong katawan niya sa pag-uubo at nagkakaroon siya ng abdominal force, kaya nagkakaroon din siya ng prolapse na lumalabas sa anus or anus ng isang baboy. Pangatlong posibleng dahilan ay mga parasito. Take note beginners mga parasito is kabilang daw sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng buwa or prolapse ang ating alagang baboy. Ang mga parasito o parasites na nasa katawan ng baboy ay kabilang din sa mga posibleng dahilan kung bakit lumalabas ang prolapse sa baboy. Pang-apat na posibleng dahilan ay mga alerhiya. Sabi ng eksperto, ang mga alerhiya o allergy sa mga pagkain na nakain ng baboy at sa mga maruruming tubig na naiinom ng baboy ay isa rin or kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ang baboy ng prolapse. Panglimang posibleng dahilan ay ang salitang init. O mga ka-farmers init daw. Ang labis o sobrang init na nasa katawan ng baboy ay isa rin daw sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng prolapse ang baboy natin. Kaya ipinapayo talaga ng mga eksperto na mas maganda kung sapat ang malinis na tubig na ating maibibigay sa baboy, Sapat na malinis na tubig, water supply, ang dapat ibigay sa baboy, inumin man o maging sa wheat feeding. Ayon po ulit sa pag-aaral, ang baboy inahin na lagpas ng 90 days na nagbubuntis na mayroong prolapse ay pwedeng bigyan daw ng antibiotiko at vitamins. Kahit anong brand pwede. Ayon sa mga eksperto. Ngunit, sundin lamang daw natin, mga ka-farmers, Sundin lamang ang gabay sa paggamit or sa tamang paggamit, yung pong sinasabing dosage and administration na nakalagay
sa mga bote o sachet sa mga antibiotiko o mga gamot na dapat ibigay. Depende po ha. Ang ating gawin mga ka-farmers beginners, anuman ang sakit sa baboy, dyan din po nagbabase kung anong gamot ang ating ibigay sa kanila. Okay? Yan po ang advice ng mga eksperto. Ang huling tagubilin ng mga eksperto para sa atin bilang nag-aalaga ng baboy ay atin daw pong panatilihin ang kalusugan ng baboy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain na mayaman sa nutrisyon, pagbibigay ng tubig, at pagbibigay ng mga pag-aalaga sa balat ng baboy na maiiwasan ang mga parasito at iba pa. Ngayon ka-farmers, dito naman tayo sa akin pong sariling naranasan noon sa isang baboy fattening ko na meron pong prolapse. So, it was guys, 8 batch or 9 batch or 10 batch. Hindi ko na maalala masyado kasi matagal-tagal na. Pero guys, ganito, either fattening man or inahin, ito po ang pwedeng gawin. Handog ko ito sa mga baguhan. Step 1, hugas ka ng kamay. No? Clean your hands. No? Left and right hands, clean natin yan. Pagkatapos, maghugas with sabon, handa ka ng tila. Malinis na tila. Limpyo ba? No? Clean or malinis na tila, punasan mo ang iyong kamay na nahugasan na. After that, isunod mo ang paghugas or paglinis sa prolapse na lumalabas. No? Prolapse ng baboy. Linisin mo muna yan. Yan ang step 2. After mo siyang malinis, punasan mo ulit ng malinis na tila. Pagkatapos, apply ka sa step 3. Ang step 3, itong yelo guys, ipahid mo to guys. Iganon mo sa prolapse sa baboy. Ganyan. No? Ipahid mo sa prolapse sa baboy. Akin lang pong ilagay dito kasi medyo mainit sa kamay guys eh. No? Binhod ba? Banhod. Okay? So, pag iyong na punas ang ice dyan sa prolapse ng baboy, ipasok mo dandahan ang prolapse sa baboy. Papasok. Dandahan lang ka-farmers, huwag bigla. Dandahan lang. Kung sobrang malaki na ang butas ng anus or anus ng baboy na may prolapse, pwede po tahiin. Okay, ito rin po gawin natin. Huwag pong pasubrahan ng pasubrahan sa pagkabusog ang baboy, maging inahin man o fattening. Based po sa aking experience noon. Dahil nga po palaging busog ang baboy ko, isang baboy lang naman na fattening ang nagkaroon ng prolapse. Pero guys, sa awa ng Diyos, in God's help, gumaling ang prolapse sa baboy ko. Dito banda yun eh. Lalaki na fattening. Yun po yun guys. Okay, disclaimer lang. Yan pong ginawa ko dati, no? Naghugas ng kamay, no? Nagpunas sa kamay, then nagpunas sa tila na malinis. And then after that one, nilinis ko ang prolapse area sa baboy. Then pagkatapos na hugasan, nalinis, pinunasan ko ulit ng malinis na tila. After napunasan, nag-apply ako ng yelo. Ito guys, oh. Yelo, pinahid ko sa may prolapse sa baboy. After punas, ganyan, pahid-pahid. Tinabi ko ang yelo and then dahan-dahan kong pinapasok ang prolapse sa baboy. And then, ginawa ko rin po mga ka-farmers, isa po sa mga magandang gawin. Importanteng gawin natin na huwag pong masyadong i-overfeed ang baboy. Huwag pong masyadong busugin ang baboy dahil ang sobrang busog sa baboy po ay isa rin sa mga posibleng dahilan kung bakit lumalabas ang kanyang prolapse. Disclaimer lang ha, ang sinabi ko ngayon base lang sa aking naranasan nun ha. And then, after kong ginawa yon, ang simpleng pamamaraan na ito na binahagi ko sa inyo ngayon, effective. Very effective. No? Okay? So, maging fattening o inahin, pwedeng gawin ang ganitong klaseng application sa pinakita ko sa inyo. Ano? So, pagbinta ko, mga ano guys eh, pagbinta ko, siguro nangyari yung prolapse niya sa isang baboy, mga 2 weeks or 1 week bago ko sila dinispose, no? 2 weeks or 1 week bago ko sila bininta noon. Pero I never injected, no? Hindi po ako nagturok ng antibiotic. And even vitamins, hindi po. Ka-farmers, tandaan po natin, ang lahat ng mga advice ng mga eksperto ay importante pong sundin natin. Alang-alang po sa ating mga baboy. Kung ano man ang iyong karanasan ka-farmers, ang iyong mga experiences, tulad sa ating topic ngayon na prolapse sa baboy, comment down below na lang po. And then, para makatulong sa mga baguhan. Maraming salamat po sa papanood mo sa video na ito. God bless us all and peace out everyone.